Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Rex Riller. Tungkol ito sa pagsampa ng panibagong plunder case laban kay Deputy Speaker J.J. Suarez ng Quezon. Tila naging suki na ng ombudsman si dating Quezon Governor at ngayon 2nd District Representative David J.J. Suarez dahil kahapon ay isinampa ang ikatlong kasong plunder o pandarambong laban sa kanya sa loob lamang ng mahigit isang buwan. Batay sa 35 pahinang reklamo na inihain ng mga residente ng lalawigan ng Quezon na sina Leoneto Batugon, Antonio Almoneda, Mari Binoso at Mauro Forneste, wala umanong pakundangang nakipagsabuatan si Suarez sa mga dati niyang mga tauhan sa Kapitolyo para makulimbat ang 56.1 milyong piso sa loob ng 3 taon nitong termino bilang gobernador ng lalawigan mula 2010 hanggang 2019. Bukod sa plunder, inasunto rin ng patong-patong na kasong malversation, failure to liquidate funds at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act sina Suarez, dating Provincial Accountant Evangeline Ong, Provincial Treasurer Rosario Uy at Provincial Budget Officer Diego Salas. Base sa reklamo, kaduda-duda umano ang serye ng paglabas ng pundo ng probinsya mula noong 2013 hanggang 2018. Kabilang rito ang cash advance sa mga empleyado na umabot ng 8.7 milyong piso noong 2013, 3.4 milyong piso noong 2014, 1.9 milyon noong 2016 at hindi tumigil dahil 34 milyon pa ang nawawalang pundo sa lalawigan, kaparehong kaparaanan noong 2017 at 8.1 milyon noong 2018. Giit ng mga complainant, ang naturang halaga ay hindi pa naliliquidate sa kabila ng ilang beses na direktiba ng Commission on Audit sa kanilang magkakasunod na annual report na tuusin ng pamahalaang panlalawigan ng Quezon ang cash advance na umabot ng 56.1 million. Cash advances pala. Noong nakalipas na buwan, inireklamo rin si Suarez at nabanggit na tauhan hinggil sa manumalyang pagbili ng 70 milyong halaga ng agricultural at marine supplies. Sinampan din ang kasong plunder si Suarez bilang gobernador noong 2011 at provincial board nung bigyan ng 750 million ng Unlad Quezon Foundation Incorporated, isang NGO para umano sa implementasyon ng livelihood projects. Nakasaad sa 16 pahinang reklamo na pinahintulutan ng provincial board si Suarez na pumasok sa kasunduan ng Unlad Quezon kahit may kaduda-dudang kwalifikasyon ang NGO. Base sa record ng Securities and Exchange Commission, tumigil na sa operasyon ang Unlad Quezon noon pang 31 December 2012, pero mula Marso hanggang Mayo 2019 ay pinagkauluban pa rin umano ni Suarez at ng Provincial Board ang Unlad Quezon ng 63 million mula sa Pagbilao Fund. Ipinabubusisi rin sa ombudsman si Suarez at mga opisyal ng lalawigan sa questionabling paggasta ng pamalahan panlalawigan ng 62 million ilang buwan bago maganap ang May 2019 elections. So, yan po. Normal na ito sa politika, yung sampahan ka ng kaso. Kahapon nga, si dating Governor Luis Chavit Singson ng Ilocos Sur, sinampahan din siya ng kaso. Dininay naman kaagad ni Manong Chavit na walang katotohanan yan. Paninira lang yan sa akin. Sabi nga niya, nauna pa akong nakasuhan kaysa yung mga mambabatas na sangkot sa flood control.
Anyway, karapatan ng kahit sino man magsampa ng kaso at bahala na ang ombudsman. Patong-patong na ang mga naisasampang kaso sa ombudsman. I don't know how fast they will. Kailang nakikita ko ngayon ang priority nila sa ombudsman, basta kaso na naisampa laban sa mga Duterte, yon ang uunahin. Ito kay Suarez, aliado ito. Opinion ko lang ito nalagay ko. Pwedeng matulog yan. Alam ko, senior deputy speaker siya So, kumusta? Sabi ni Secretary John Vic Remulla, 3 weeks from now daw, marami nang maiindik ng ombudsman. Kasi marami nang naisampang complaint sa ombudsman. Tapusin muna ng ombudsman kaniyang investigation o preliminary investigation bago siya mag-decide kung i-indik o hindi. Marami daw maindik. Maindik yung sasampahan na ba ng kaso sa Sandigan Bayan. Kaya naghanda na ng kulungan ang BGMP or DILG under kay Secretary John Vic Remulla. I don't know how will I describe it. Ang gaganda ng mga kulungan. Hindi naman yon ang ordinaryong kulungan. Para bang special treatment naman sa mga makukulong na nasangkot sa flood control projects. Malinis, bago ang mga kulungan, mga beddings, magaganda. Sana lahat ng prisuhan natin, ganon. Wala ang hirap. Yung mga ordinaryong kulungan natin, kawawa ang mga nakapreso. Tapos, yung ipinakita kahapon, special treatment, parang libreng board and lodging. So, sila na ang nanloko sa taong bayan dahil bilyones ang sila pa ang bigyan ng special treatment kung sakaling makulong. Sabi ni Secretary John Vic, mga balyena daw ang tatargetin. Kasi mga contractors daw, mga kontratista na mga kongresista. Yon daw ang ikukulong. Wow! Sana maging totoo yan. Bibilib na ako, sasaludo na ako sa Administrasyong Marcos pag may napakulong sila na mga kontratista. But I doubt it. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng libreng mga yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mag-atok na gyud si Kuya. Kuhaon na niya ang ngero nga tayo buslot ni nanay daw. Isok-sok ba? Karon naman na gyud ang pag-atok ni Kuya balay. So maayo na gyud nga tan-awon. Kadili naman ingon pareha ganina nga buslot. Karon naman na gyud sa pag-atok. So maayo na nga tan-awon, dili na pareha ganina nga mabuslot. Salamat sa Ginoo nga ining kuan hinabang o kuan. Abi na sa nagkuan ani. Daghang salamat. Inaot unta mo para ning hinabang kay daghang pang nagkinahanglan pareha sa amo Oo. Pobre. Pila kuya imong anak? Isa. Isa pa. Oo. So unsa imong trabaho karon niya? Silipro. Sumepro. O So kada adlaw kada ka trabaho. taga-adlaw. Mm. Domingo ang may trabaho po. Domingo pahulay. So makasuporta na sa imong mga anak kuya. Masuporta mo yun.
Ragid pagpalit bugas unsa pa dek kinahanglan. Bugas ra gyud ang makuan kuya, mga port. Bugas ragid. Sa panangero kuya nga pangatop. So Wa na gid mabajitan. wala na nabudgetan. So igo lang sa pagkaon imong trabaho kuya. Igo ragid sa pagkaon napagid binulan nga motor Oh, salamat kayo kuya.